Simulan. Naka-public. Naka-off ang flash. I mute ang button na microphone. I flip ang direksyon ng button. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dito po sa Si Kristo ang laging una. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagpapala. Salamat sa biyaya. Nawa Panginoon, patuloy mo kaming samahan at gabayan. Patuloy na ingatan. In Jesus' name I pray, Amen. Pilipos chapter 2 verse 5. Yun, kahit makaranas ka ng discrimination, maging positive ka lagi tulad ni Kristo. Makaranas ka man ng discouragement, maging positibo ka lang sa pananaw mo. Nalulungkot ka man, maging positibo ka lagi. Na di-disappoint ka man sa mundong ito, dahil walang naniniwala sa'yo, maging positibo ka lagi sa buhay. Itinatakwil ka man, maging positibo ka sa buhay. Sinisiraan ka man, maging positibo ka sa buhay. At maging mapanalanginin. Puno ka man ng depresyon sa buhay na ito, maging positibo ka lagi. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag mong iniisip yung sasabihin sa'yo ng tao na hindi ka magaling, na hindi ka mabuti, na hindi ka matuwid dahil walang ibang nakakakilala sa'yo kung hindi ang Diyos. Ano man yung marinig natin sa ibang tao, sa lahat ng tao, maging positibo lagi tayo sa buhay. Mabuti man o masama ang sabihin nila, dapat laging positibo. Dapat ang isip natin katulad ng isip ni Kristo. O ayan, wala mang nakikinig sa mga sinasabi mo, maging positibo ka lang. Huwag kang matatakot. At huwag kang mawawalan ng pag-asa. No? Kaya maging positibo ka lagi. Ano man yung plano ng Diyos sa'yo, siya lang ang nakakaalam. Dahil papatnubayan ka ng Diyos. No? Walang ibang makakatulong sa'yo kung hindi ang Diyos. Hindi ka man matulungan ng tao, pero ang kamay ng Diyos at ang puso ng Diyos laging nasa iyo. Yun. Bukas palad kanyang tatanggapin. At sa pagiging positibo mo sa buhay, ang gawin mo, pakinggan mo yung mga awiting makalangit. Pakinggan mo yung mga mensahe sa'yo ng Lord. Kung paano kanya gagamitin, kung paano kanya iingatan, kung paano kanya palalaguin, kung paano ka pagtitibayin, kung paano ka patatatagin. Yan lagi ang isipin mo. Si Brother Daryl baka may dadagdag hanggang sa closing prayer. Yes, correct ka dyan, kapatid. Dapat positive thinking tayo. Kasi kami nga ni kapatid na Mary Jane, kahit na nangihina kami sa kabila ng mga naranasan namin, kahit walang trabaho, go lang, kahit walang pera, go lang. Ganun lang, positive thinking yung tayo. Although, minsan pa nga ako yung ini-encourage ni Sister Mary Jane. Pag ako yan nangihina, kasi kahit siya nangihina nagagawa niya pa rin mag-encourage. Kasi nga, 8 months na kami walang trabaho. Wala nang uli kami nagtrabaho. So talagang crisis talaga kung tutuusin. Hindi namin alam kung kailan uli kami magkaka-blessing. Ang Panginoon lang ang bahala. Yun ang pinakaano talaga namin is ang positive goal lang. So ganun dapat tayo mga kapatid. Sa kabila ng lahat, maging matatag tayo kahit sa kabila ng paulit-ulit nating wala na sa mga discouragement.
Di ba kapatid? Trials, Mga trials. Kasi persecution. persecution, tama ka dyan kapatid. Kasi walang mangyayari kung magpapalugmo ka kasi gagamitin yun ng kaaway laban sa iyo eh. Kung ano yung kung saan ka mahina, alam niya doon ka aatakihin ng kaaway eh. Kasi, Amen. di ba? Tulad natin, huwag tayong papakita sa kaaway natin na nangihina tayo. Kasi alam Praise niya the na, Lord. o kasi dadalhin niya tayo sa kung saan, o sige, kulang na lang ibigay sa atin yung mundo para lang, maging masaya tayo. Pero alam naman natin, di ba, na walang kasiyahan talaga ito sa mundo. Meron man, pero panandalian lang. Ang tunay na kapayapaan ay na kay Kristo pa rin. Amen. Na kay Kristo pa rin ang tunay na kapayapaan. So, talagang, magiging talaga tayo, magiging, paulit-ulit namin ito sinasabi, positive thinker lang ang bawat isa sa atin. Kasi, kung ikaw din magpapadala ka din sa discouragement, bawa, mahina na nga yung loob ng kapwa mo, kung ikaw magpapadala ka rin, pareho na kayo. Kailangan mag-encourage kayo sa bawat isa. Kapag nangihina ang isa, i-encourage natin. Isa naman ang tunay na positive thinker. No? Amen. So, ano pa yung para sa iyo, kapatid? Tanong ko lang sa bawat isa sa atin, pag-isipan natin bago tayo magtapos. Para sa iyo, para sa akin, gaano ka na ba katatag sa pananampalataya? Pag-isipan natin to bawat isa sa atin. Kung ako naman yung tatanungin, no, hindi naman yan nasusukat sa kung ilang porsyento. Correct. Nakikita yan sa mga gawa mo, sa mga kilos mo. Yun. Hindi ka pwedeng magsabing matatag ako 100% kasi ang tao, may kahinaan yan. Hindi yan katulad ng Diyos na hindi siya manghihina, lagi siyang malakas. Yung mga pastors nga nanghihina Yung mga ordinaryong mananampalataya lang, nanghihina din yan, nakakaranas din ng discouragement, disappointments, at discrimination, kung ano-ano pa mang trials. Hindi yung pastor ka na, ligtas ka na, o pastora ka na, ligtas ka na sa trials, ligtas ka na sa disappointments ng mundong ito. Hindi totoo yun. Walang excuse kapag naglilingkod ka sa Panginoon. Lahat mararanasan mo. Lahat ng hirap, lahat ng trials. Kung nung hindi ka pa Ay, oo. sa Diyos, Kapag, may persecution ka na oo. pa kaya kung naglilingkod ka na sa Diyos. Mas marami ang trials kahit pamilya mo pwedeng gamitin ng kaaway kapag naglingkod ka na. Kasi sa mundong to may persecution, pero kung ikaw hindi pa mananampalataya, hindi pa mararanasan yung tunay na persecution. Yun nga ang sinasabi ng iba na sana hindi na lang ako naglingkod. Pero wag mong pagsisihan. Wag mong pagsisihan. Salip pasalamatan mo siya at maging positibo sa buhay. Kasi nailigtas ka sa kapahamakan po pwede mangyari sa mundo. 'Di ba? Kasi sabi ko nga kanina, wala naman tayo matatamong kapayapaan dito Lahat na ito panandalian. Kapag nagunawang mundo, sira lahat ng mga tinatangkilik natin, kapatid. Kapag dumating na yung judgment, lahat na ito mapaparam to mga kapatid. Itong tinatayuan natin, lahat to masusunog to. Dahil yung kakilakilabot na judgment darating. Kaya sa mga pinagkakamalian minsan nakakalungkot lang na merong ibang mananampalataya na naniligaw ng kapwa nila. Marami ng ganyan, kapatid. Marami ng ganyan na nanliligaw ng kapwa na nagkukunwang mananampalataya pero hindi niya alam na minsan hindi siya excuse sa pag-aatol. Kaya kung tayo tunay na Kristiyano talaga is gawin nating kapaki-pakinabang yung ating buhay sa pamamagitan ng pananaw na kung ano yung pananaw ni Kristo sa atin, kung ano yung pananaw ni Kristo. Dapat maging ganun din tayo.
So bilang pagkatapos tayo manalangin, dakila ka sa lahat, Ama. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magsama-samang muli sa broadcast na ito. Ano man po yung pinagdadaanan namin, Panginoon, sinusurrender na po namin sa inyo lahat. Bahala ka na sa amin, sa aming buhay. At nawa ko ano man yung maging pananaw mo, ay ganun din kami sa kabila ng paulit-ulit namin panghihina. At Panginoon, kung nagkukulang man kami, nagkakasala man kami sa inyo, buong puso at pagpapakumbaba, hinihingi po namin yun ng tawad sa inyo. Sa buong magapong ito, tulungan niyo po kami na makasurvive kahit na sa kabila ng kakapos ng financial namin. Naniniwala po kami na magbibigay ka, Panginoon. Walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo, basta sasampalataya lang kami. Lamang po ang aming samatalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Tandaan, Si Kristo ang laging una. kapag inuna si Kristo, Tayo ay lalago. God bless. Magandang gabi, magandang gabi. Magandang umaga at happy Saturday. O, nalilito na siya. Nalilito Hindi na na ako. niya alam. Hindi ko na alam. Ipakita ang nakaon ang ipakita ang ay collapse ang mga ipakita ang button ng mag-live kasama ang imbitahan ng mga kaibigan. Comment button. Tapusin button.